At magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa... Hoy, sarado na dito. Para sa inyong lahat, mga kababayan, katatapos lang ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-press con. Oo, at napakaraming may intrigang binitawang salita. Tulad ng sure ball down na bago magpasko ay may makukulong. So, ibig sabihin happy, Merry Christmas na lang sa preso, ganun ba yun? Oo. So, yun, mga kababayan ko, isa pa, mga kababayan, may nabanggit ba tungkol sa destabilasyon? Meron. Ano daw? Pinagsasalan ba? Kasi ito si Banat Bay, nag-post ng end is near. Ibig sabihin, tapos si Ramon Tulfo, talagang iginigate niya, kinukonfirm niya na totoo talaga na yung mga binanggit ng pangalan, mga nasa likod ng destabilization. Totoo talaga na may destabilization. Nako po! Pero ito mas yung pinakamalaki. Ano daw? Balak nilang gawin yan dapat, di umano, pagpunta ni PBBM mamaya sa Bicol. Nako! Akala nung iba, uurong ang presidente. Pagkatapos ni PBBM magsalita kanina sa press ko, sinabi nila na papunta si PBBM sa Bicol. Nako, tutuloy. Tutuloy. Ay, wala pala. Wala palang mga sinabi rin, Puro lang kayo banta. Ito naman si Labi na tinubuhan ng mukha. Mga kababayan ko, si Banat ba? Mga kababayan ko yan, matagal nang sinisigaw nila na malapit na, maraming babaliktad eka. Pero wala naman nangyayari. Wala naman nangyayari mo kasi ilang beses na ba nilang sinubukan patalasin si PBBM. Yung mga maisog nila, yung mga mimol malware nila. Walang nangyari. Walang nangyari. Yung mga Edges Wine, tapos nagpabalak pa sila ngayon na magpasabog ng related pa sa mga dating issue. Iayos mo yung dito, gusto mo din Yan, para magkakatabi. Yan, Tapos, yan, ibabalik nila yung mga dating issues. Tungkol po sa mga issue nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano, hindi pa rin kakagatin ng tao yan. Kasi bistado na sila. Kaya nga nagkakaroon na, siguro pag magkakahulihan itong si Celes at saka si Kiko, grabe siguro ang tantrum nitong mga stabilizer. Pero alam mo kasi, dahil nga dyan, dahil dito sa mga nangyayari ngayon na nasampa ng kaso yung mga ibang mga kasama nila. Kaya siguro, sobra-sobra yung pagtatantrums nila. Sobra talaga. Tulad yan, tingnan nyo si Kiko Barsaga, nasampa ng inciting to sedition. Rebellion. Si Celes din. Rebellion din. O si Chavit Singson may plunder din. Si Chavit may plunder. Si Bato, huli ng ICC. Nakaw! Grabe. Kaya siguro, nakakahalata na rin sila na mukhang maisa-isa na. Tsaka gusto ramdam nila na sa propaganda, hindi nila kayang palalagin si PBBM. Hindi nila kaya sa propaganda. Hindi na kasi naniniwala yung mga tao. Kahit anong gawin nila, kasi kahit i-occupy pa nila yung lahat ng iskinita sa Luneta, Freedom Grandstand, Diwasang Bonifacio, wala. Kasi nga, hindi po totoo yung kanilang mga ideologiya. Ang kanilang balak is pagtakpan yung anomalya ng dating administration. Yun talaga sangkot. Minumulto sila ng mga nakaraan nila. Ibig sabihin, yung sarili nilang multo, kinatatakutan nila. Tama. Kaya siguro, ang balak nila dito na gagawin, di umano, baka ipatumba na lang si Presidente. Yun ang masakit dyan. Yun ang masakit. Kasi hindi nila kaya sa mga rallying patalsinin si PBBM. Actually, lumabas na yung issue ng assassination Lumabas na yan. Kaya nga, pinag-iingat din ng taong bayan si PBBM. Huwag siyang magkumpiyansa din sa mga nakapaligid din talaga. Correct. Kasi madaling mag-penetrate yung mga kalyado mo Kasi pera ang gumagalaw. Tama. Alam mo kasi ngayon, dahil nga dito sa agawan ng pwesto, actually, pwesto para magnakaw Ito lang naman kasi mga nang-aagaw ng kapangyarihan, nawala ng mga hanap buhay. Alam naman natin ang hanap buhay ng mga yan ay politika. Grabe. Kung hindi sila papasok sa politika, wala silang hanap buhay. Hindi magkakapera, at hindi makaka-kickback. Tingnan nyo naman. Meron bang silang mga negosyo? Na pag namamalaki na maaari nila sabihin na sapat-sapat na.
Yung mga yun, walang kabusugan eh. Kahit na bilyon, trilyon ang pera ng mga yan, hindi mabubusog yan. Hindi na kontento. Hindi Umaasa sa kickback. Oo. Saka matindi nga dito mga kababayan, ito yung sinasabi ko kagabi sa live. Si Boss Mike nga, vlogger, social media influencer. Alam ninyo ang negosyo ni Boss Mike. Samantalang itong mga kaalyado ni Digong, o kahit nga itong mga Duterte, napakarami nilang pera, Pero wala tayong idea kung ano ba negosyo nila. Yan nga. Ang alam lang natin, naiiling sila sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga nang ipinagbabawal ng bato. Sinasabi nila may 5 billion daw si Digong. Tapos nung tanongin, naghihirap na. Anong tanongin may hirap daw siya. Dapat naging proud siya sa salin niya. Tama. Oo. So ngayon mga kababayan, ang point kasi dito, kahit anong pagbabanta ang ginagawa nila kay Presidente, walang sumisimo boss eh. Correct. Wala. Ibig sabihin, kahit doon sa grupo nila, Mayroon. may nagtatangay. Mayroon talaga walang na-idol sa kanila kasi siguro na-realize ng tao na yon na hindi na talaga akma yung pinagagawa nila kasi dihado ang taong bayan sa plano nila eh. Correct. Dihado ang taong bayan sa plano nila kaya po siguro na konsensya kahit na nga yung mga rally-rally nakakalusot eh. Plano pala nila eh. Speaking of rally, tayo nagtatanong lang naman. Ano na bang balita dun sa isasagawang rally dapat ng INC? Yan po ba ay tuloy pa, di umano? Ito tuloy! Tuloy pala. Tuloy! Ano na nga ni-red alert na nga ang mga polis eh. Para tingnan mo, magra-rally na sila. Isi-secure pa sila. Baka kaya siguro ko sinasabi ni Banat Bay, the end is near. Na Sasabay ng mga destabilization, tapos sasabayan ng rally ng INC. sinabi ni Banat Bay na martial law is the end is near dahil ang gagawin nila is talagang martial law. So ibig sabihin, something talaga yung kanilang binabalak, manggulo talaga. Pero alam nyo kasi itong mga ito handa ng mga pumatay at mga ano yun eh. Tama boss. Handa ng pumatay pero hindi handang mamatay eh. Correct. Actually, ginawa na nila yung September 21 eh. Kasi kawawa lang yung mga nadadamay dun eh, mga minor de edad eh, yun nagagamitin na. Dahil may financier. Tingnan mo naman yung mga itsura. Putik na yan, parang walang panghihinayangan. Di ba? Kaya nga boss. Kasi hindi ka magtatakip ng mukha mo kung para sa bayan ang gagawin mo eh. Tama. Dapat magiging proud ka, dapat nationalistic ka, proud ka, hindi mo itatago ang mukha mo. Mag-like ka muna kayo. Ayaw Kaya nga eh. Nag-i-enjoy lang kayo eh. Like mo na mga kababayan. Ano sabi dyan? Torendanes? Sa loob din nila, naglalabas ng plano nila. Ayun na nga, mga bobo kasi eh. Pa-shoutout naman dyan. Pero ito yung mga balak nila, hindi lang kasi isa o dalawa o tatlo na plano ng mga martial law, destabilization. Di ba kayo napapagod? Kaya nga. Sa bagay. Paulit-ulit na lang. Sa bagay, wala mang unlimited mo ng budget. Syempre naman eh. Pag malaki yung gano'n. Oo. Kasi Galaw na galaw. every rally, may pera. Pinaghandaan na nila yan. Itong mga supporter naman, mga loko-loko, uto-uto, alam na nga nila na ginagamit sila, pag-uwi nila, pagod lang ang kanilang nakukuha. Paano hindi ibayad naman? May nakukuha pera eh. Hanggang may nakukuha pera yung mga yan, hindi titigil sa sasama-sama. Nung tabi mo, naniwala sila kay Kiko Barsaga, naniwala ka sa kay Celes. Ano mga credibility ng mga tao na yun? Dating Credibility. NPA. Kahit nga yung NPA, tinatakwil siya, hindi daw siya membro eh. Diba? Ano si Barsaga? Walang nagagawang batas. Diba? At saka boss, di ba, may balita ka about dito kay Celes. Ano nga? Grabe pala yung kitaan nito. Sinabi ko na nga yun, 20 million. Tapos 1 million daw a month. Daw, sabi. Kaya spontaneous ka magsalita sa media. Sa bagay, wala namang media. Pumapatol, SMNI lang naman. Diba? So ngayon, ang punto dito, pagka ginawa nila yung mga rallying ganyan, kapag idinaan nila sa mga destabilization, mukhang malabo na mapatalsik nila sa presidente. Kasi hanggat tawag ni PBB ang militar, hanggat sumusuporta ang militar kay PBB, malabo magtagumpay ang mga yan. Actually na, speaking of militar, ginagamit na nagpapaawa na yung mga kampo ng mga Duterte. Actually na nanawagan, o pati yung mga retired general, naging retarded na rin. So hindi kinagat. Hindi kinagat. Hindi kinagat kasi nga yung Armed Forces of the Philippines iiputa nila sa ulo. May mga sinusunod silang chain of command. Of course.
ang mga militar, si PBB. Oy, shoutout po sa inyo lahat. Mag-like po kayo. Ang sinusunod nila kasi alam nilang tama ang direksyon na tinatahak ng gobyerno. Kasi kung hindi matino si PBBM, ang dali lang naman suportahan ng militar yung mga tao eh. Ang problema nung suportahan ng militar, wala, paulit-ulit. Same grupo. Kung hindi nga sila nagtatag ng maiso, walang tao. Tama. Sinubukan nila yung tuwing Friday. Pero wala naman nangyari. Sinubukan nila yung mga maisog rally dyan sa Dahig. Wala naman nangyari. Inikot na ni Sara ang buong Pilipinas, ang buong mundo. Tapos sinisira pa yung bansa, sinisira pa ang Pangulo, kasinungalingan, fake news pa yung pinagsasabi. Wala pa rin naniniwala. Ayun, ang mga kapatid natin sa iglesia, hindi naman po sa inaano namin kayo. Nagkaroon kayo dati ng peace rally na sabi nyo peace, pero nauwi sa politika nung nagsalita si Marcoleta. Wala naman nangyari. Wala rin nangyari. O di, nalagay pa ngayon sa alanganin, sa husga ang inyong organisasyon. Pagkos lumalabas pa nga na parang di umano, itong si Marcoleta ay masasangkot pa. Kasi nga, sinungaling. Yung kanyang yung kanyang sose. Maniwala ba kayo, 18 million lang yung pera niya? Marcoleta, nangangalib yun na masiba. Yun, kasi sa issue, 52 million lang dineclare. Okay. Samantalang 112 million ang gasto ng kampanya. Tapos hindi i-disclose sa SOSI kung ano yung mga pinagagalingan ng source ng kanilang pondo. Tsaka mga babae na ito yung palpak na source ni Marcoleta, yung state witness niya na palpak, yun ang isa rin sa possible na magiging dahilan kung bakit etong si Marcoleta posibleng masibak sa pwesto. Ito din, pal din itong si Manang mo Oo, ngayon nagsalita na naman na tinakot na naman daw para lang mag-recant ang mga witnesses. Ay, naku, Santissima. Kayo na mga Duterte diehard supporters, makinig kayo kasi sa amin. Wala naman kami ibang hangadi para ipaalam lang sa inyo. Actually nga, we risk our lives kasi demonyo yung kalaban ng Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Kaya nilang pumatay ng tao, kaya nilang manggulo, kaya nilang mag-destabilize. Pero hindi nila kaya magsakripisyo. Exactly. Kapag magkainitan na, wala. Kanya-kanya nang iwas yan. Tsaka kanina nagsalita si Presidente. Biruin nyo, ang sinasabi ni Presidente, bago magpasko, walang Pasko yung mga sangkot sa anomalya ng flood control. Actually possible yan. Alam mo kung bakit? Nakahanda na Kaya nga. Actually nga, sabi nga ni Department of Interior and Local Government, Rimulya, kapatid ni Secretary Boying, ngayon ombudsman handa silang damputin ang mag-destabilize. Tama. Pero tingnan ninyo walang mga leader na kinikilala ninyo ang nagsasalita sa stage kapag nagkaroon ng rally. Kayo ang ibabalandra dyan. Kayo ang makakasuhan ng rebellion, ng sedition, samantalang ang mga leader na pinapaniwalaan ninyo, wala. Tama. Kaya nasabi ni Rimulya, DILG Secretary, Ano sabi? handa na silang magdampot ng mga destabilizers. Alaga ba? Oo. Ngayon, si Kiko at saka si Celes, dapat yung sa kapatid nila. dapat sa si Kiko at si Celes. Yun talaga kasi nag-file ng kaso damputin. Ayun na nga si Kiko at saka si Celes. Dali na. May kaso na May kaso na talaga. Wala palang piyansa. Yan na nga. Kaya sila nagagahol. Sabi dito, damputin si DDS na Saldico. Ito may paliwanag dyan si Presidente. Siguro nagtataka yung marami kung bakit ang tagal-tagal na daw, hindi daw may pakansila yung passport ni Saldico. Ngayon ang sabi ni Presidente dyan kanina, kaya hindi pa nakakansela yung passport ni Saldico kasi wala pa daw na ipapayong na kaso. Boss. Yun na nga, hindi ba sinabi nga natin? Ibig sabihin, hindi pa nagpapayong ng ombudsman ng kaso lamang kaya. Hindi kasi ganito yung paliwanag ng Pangulo. Hindi mo pwedeng madaliin kasi yun. Kasi pag minadali, kailangan natin yung due process. Alam natin kasi sabi, di ba, ang batas gumugulong, di ba? Mamanagot ang dapat managot, makulong ang dapat makulong, magbayad ang dapat magbayad. Pero, hindi po basta-basta isampak mo sa kaso pag kulang ka ng ebidensya. Hindi pwedeng mag-pick up ka lang ng pangalan dyan pagkatapos damputin mo. Hindi pwede yun. Hindi naman yung katulad ni Digong. Na dahil ikaw ay kalaban, sasampang ka na lang, bahala na. Tapos babarsuhin na lang. Babarsuhin. Tingnan nyo ginawa kay Dilima.
O, tingnan mo Ano na nangyari? Na-acquit. Oh, yun. Eh, Tama. ang Pangulo, Oo. gusto nun sure ball. So ngayon, pag ano mo, dinampot mo Ang yan, gusto ng Pangulo, yung bang sigurado na hindi ka makakatakas sa kasalanan Yes. mo. Kailangan talaga pag mag-file ng kaso, conviction talaga ang target. Tama. O, kasi pag kulang-kulang yung ebidensya mo, abay, mauwi lang yun sa dismissal. Correct. Hindi mo naman pwedeng filean kaagad ng same case yun. Diba? Gaya nga ng sabi ni Presidente, yung mga yan, yung mga nasa sangkot na yan, mapipera yan. Oo. Kaya niyang gawin ng lahat. Kuha ng mga abogado. Mm. I-delay ang Hindi, proceeding. ang problema kasi, hindi manghihinayang sa pera yan. Gawa na yung pera, galing din sa gobyerno, galing sa taong bayan. Opo, tama. Eh ano pang hinayangan ng mga yan? Kahit gumastos ng bilyon-bilyon yan, mapawalang sala, panalo pa rin. Kasi marami nang ninakaw eh. Correct. Kasi, Diba? biruin niyo, boss kung yung pera ininakaw nila ng ganong kadali sa kaba ng bayan, hindi nila panghihinayangang ubusin yan, may ligtas lang yung sarili nila. Correct. At saka, Yan yung ayaw mangyari ni Presidente. At saka totoo talaga yan kasi si Digong naman nagsabi, talamak ang korupsyon, talamak ang mga flood control, eh wala siyang Sa panahon ginawa. niya. Sa panahon niya, di ba? Ayun nga, nagagalit nga yung mga taga Cebu kay Pambari 4 kasi nagbaliktad na daw. Ayun, imagine mo, 26 billion. Panahon pa pala ni Rodrigo Duterte yun. Inamin na yun. Kahit kalyado siya ni Oo. Digong. Ang problema kasi sa mga DDS, lahat na lang, binibintang lahat kay Pangulo. Dahil lang sa taga-suporta sila ni Duterte. Eh kasi ganito yan, lahat ng mga galit sila sa lahat ng mga magnanakaw na hindi DDS. Pero kapag ka DDS na kahit magnanakaw, wala. Okay Wala lang sa silang kanila. masabi. Oo. Lalo-lalo na kay Sara. Mm. 125 million na confidential funds. Kaya nga na-impeach si Sara eh. Alam nga naman ang mga, tingin nyo sa mga congressman, gago na magpa-file sila ng impeachment. Mag-like nga muna kayo. Gawa ng basihan. Mag-like, share. Gano'n. Like mo na mga kababayan, bago Hindi natin na- sabihin ng purpose kung bakit kami naandi dito sa Iceland. Hindi nga, tama yung sabi na dapat idaan sa due process kasi lugi ang taong bayan pag madaliin mo ang pagsampa ng kaso. Tama naman. Madidismiss Oo. at madidismiss yan pagka hindi Madidismiss, wala. Madidismiss lang. Eh, ang gusto nga ni PBBM kanina, ang sabi nga ni Presidente, kailangan sure yung kaso para masawa tayong mga walang hiyang yan. Kaya tulungan nyo ang gobyerno. Kung mayroon Okay. kayong mga ebidensya, lumapit kayo sa ICI. Eh, dati si PBBM, pag nagsasalita, medyo may pa eh. Ay, ngayon. Ngayon, ang May tawag, meetings doon, na eh. ang tawag doon sa mga sangkot, mga walang hiya. Mga wala. Diba? Tapos ito pa daw, Ah. sinusure ni Presidente. Na? Eh, di ba, isang buwan na lang, Christmas na. Oo. Yung mga sangkot sa, ito, sorpresa sa inyo to ni Presidente. Yung mga sangkot sa anomalya ng flood control. Magpapasko sa kulungan. Oo, wala silang Christmas sa labas. Ah. Sa loob ng kulungan, pero Oo. Kasi alam mo maging balanse tayo. Ang hinihintay kasi ng marami nating kababayan, hindi etong mga taga DPWH ang makulong eh. dapat Hindi, mga politician. hindi. Kung hindi sana makulong, unang-una na makulong si Sara Duterte. Kasi nga una-unang naakusahan niya na nagnakaw ng 125 million na hanggang ngayon nakalaya pa rin. Tama. Kaya lang nga, hindi makukulong, hindi pwedeng hablan daw. Aandar lang ang kaso kapag wala na sa pagiging vice-presidente niya. Kaya ang tanging paraan ay impeachment. Ngayon, gusto nyong ng katarungan, hustisya. Hinayaan po na itong mga Duterte Black Correct. na walang saysay yung kanyang impeachment Mantakin mo inunahan nila ang Supreme Court. Actually, mga buboy. Can you imagine that the Supreme Court entertained the motion for reconsideration ng House of Representatives? Paano nag-appeal na sila to archive? Di ba dapat hanggat hindi pa po nagkaroon ng final na desisyon ng Supreme Court? Kasi nga pinapaliwanag pang Office of the Vice President, di ba? So, hindi pa nga napapaliwanag, di na archive na. So, yan ang trabaho nung nagboto na i-archive. Mga Duterte Black, Ngayon, yun ang sisihin nyo. Ngayon, kung sino man ang ayaw ng hustisya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, number one yung mga hinalal nyo at yung mga DDS. Oo. Hindi si Pangulo. Si Pangulo, ang sinisigurado ay yung
mapanagot ng totoo, hindi yung gagawan lang ng kaso ng mahina. Para lang masabing may naipakulong. Para lang may masabi na may dinemand at may nakulong. Oo. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang gusto ni Pangulo. Hindi yung tukhang kasi ang investigation sa flood control. Hindi tukhang. Suspect ka pa lang, patay ka na eh. Gusto niya kasi shortcut, lagi na shortcut eh. Katulad ng ginagawa ni Digong. Kaya puro sable. Oo nga, mantakin mo, sabihin na, okay, sige, provoke mo, manlaban, self-defense. Wala ka, demonyuhan talaga. So yun mga kababayan, para sa akin kasi, yung ginagawa ni Presidente ngayon, talagang ito, sure po lang to, boss. Sure po lang to. Kasi hindi ito katulad yung kay Digong na, magpapay ng kaso, babarasuhin na lang para makulong. Pero paglipas ng panahon, ma-absorto din lang yung kinasuhan. Hindi lang pagpa-file. Yung magpasikat pa. Mantakin mo, magpo-propose pa ng, okay, list of drug lord. Tangina, nakalabas na lang siya ng phase 2. Wala siya napakulong ng mga general na nilista na doon na parang Kaya nga sinasabi natin, nung isang araw, ikaw, Greco Belica, napakasinungaling mo eh. Bakit? Sinasabi mo na nagtrabaho ka ng maayos. paano? Marami kayo na ipakulong. Saan? Pero wala naman talaga, mga kalaban nyo lang sa politika yung mga pinasuhan nyo. Political persecution na nangyari. Kaya napakakapal ng mukha mo, Greco Belica. Pwede mas makapal si Banat ba? Siya pa yung kalbo na yan. Pero may gusto the end is near na daw. Matagal na natin naririnig yan, the end is near Tama, wala namang nangyayari. Ang nangyayari, the end is near kay Digong at saka kay, kay Kibuloy. Ngayon, the end is near para kay Bato. Baka mamaya, before December, lalabas din ang warrant ni Bongo. Hindi, February. Aba. Sabi sa hula. Sabi sa hula, ayon sa panaginip ni Kusmay, Araw ng mga puso. February, lalabas. Sabi sa hula yun, ha? Lalabas ang Yun yung sinasabi natin, nagkakatotoo. Di ba? The end is near para kay Bato. Bakit? Baka yan bigla na kalawitin ng ICC. Tapos kayo, mga Duterte Dehan supporters, ang simpatya nyo, kila Bongo, kila Sara, kila Bato de la Rosa. Wala kayong simpatya sa Pangulo na nagtatrabaho, na kung saan, pag once na pinabagsak nitong mga hinayupak na ito, sila makikinabang, tayo wala, kawawa tayo, itsakwera tayo. Ang dami mong taga-suporta na di-shit, Di ba? Magalit na galit, Marami na ba? Magalit na galit. Kaya yun ang problema sa inyo mga DDS kasi hindi kayo masyado nag-iisip na yung trabaho ng mga politiko na pinoproteksyonan ninyo, na inaaway nyo kami, para sa kanila kapinakabangan, kayo wala Itchapera kayo talaga. Mga bayot. Oo nga. Bayot si Sas. Bayot yung si Moreno. Sino ba yun? Si Roque, bayot din. Bayot din. Yung isa pang bakla na isa pang bayot na. Puro bayot kayo Si Maui. Si Maui, bayot din. Paramihan ng bayot. Gusto niya? Yung pinuno nila, si Roque. Bayot. Karamihan pa sa mga vlogger, nagpaputay pa sa Thailand. Di ba? Nagparo. Nagpaputay. Tutik na yan, paramihan na lang ng bayot. Hindi, pero kidding aside, ito nagsalita ng Pangulo. Parang mga langgam tong mga nakatago na to, hindi na to mapakali. Oo. Kasi actually, hindi ako maniniwala na walang alam ang Malacanang sa mga tao na nabanggit. Sino ba nabanggit? Anak ko, Diyos ko, grabe. Andyan si Chavit Singson. Alaka. Si Sara Duterte. Si Pulong. Nako. Andyan pa si... Basta marami pa. Si Semes na, natapos na. May kaso na. May kaso na. Si Kiko, may kaso na rin. Si Chavit. Tapos, may kaso na rin. Plus, pero... mabigat yung kay Chavit. Plunder. Oo, plunder. Nanakaw ka pala ikaw, kamkamero ka pala Tanda mo na, kamkamero ka pa. May gana pang yung mga kabataan sa kanyang political agenda. Laos ka na. Yung pagtatraidor mo kay Erap, di mo pwedeng gawin sa Pangulo. Hindi ko ba alam kung bakit ano pang gusto nyo sa isang Pangulo na lahat ginagawa ng para sa inyo? Para sa aming mga Pilipino. Kami kitang-kita namin kung ano yung ginagawa Ewan ko ba sa inyo parang hindi nyo maramdaman? Hindi nyo ba maramdaman kasi
wala na kayong pakinabang. Yun lang yan eh. Pero ang nakikinabang kasi sa ginagawa ni Pangulo, sambayanan. Correct. Doon sa administrasyon nila, sino na kayo ginabang? Sila. Si Michael Yao, Yeah. Paulo Duterte, yung kapatid ni Michael Yao. Yan. Puro drug lord. Puro drug lord. Pinapasok ang mga pogo. Mga tsekwa. Mga illegal na mga operation. Di ba? Kaya nga sa totoo lang, talagang hindi natin masisisi yung mga kababayan nating Chinese kung bakit sinasabi nila na pag tinanong mo kung kilala si Duterte. Hindi. Ang sinasabi nila, the old man, kissing Philippine flag, but traitor. Because At the same time, kissing Korean female, ano ba yun? Artist ba yun? Artist. Manyagis pala putang matanda. Kaya nga po di ba kung iisipin nyo, si PBBM, kahit pinagbabantaan yung buhay niya, tumutuloy pa rin siya. Wala siyang talagang hindi niya iniisip kung ano mangyari sa kanya, basta magserbisyo lang siya. Siguro kung yung iba nga, grabe na siguro yung security, no? Hindi kasi Katulad ni Sarah, tingnan mo, sus, ginoo ko, walang langaw. Ang security ni Sarah, hindi dadapo kahit alikabok eh. Kaya nga po. Tsaka alam niyo, hindi ko tuloy maiwasan na isipin. Na? Yung, di ba dati may mga nagrarally, bilib na bilib yung mga DDZ kasi hinarap daw yung Duterte yun. Baka naman kaya malakas ang loob ni Duterte na harapin yung mga nagrarally. Dahil? Kasi, baka sila nagpondo doon sa mga nagrally. Tapos kunyari, pumunta doon si Digong para lumabas sa buong mundo na si Digong ay matapang. Pero kidding aside, takot pala. Ito pa nakakatawa sa mga DDS na nagrarally. Ilang beses na kayo nagrarally, walang Duterte umakyat sa entablado. Diba? Ibig sabihin, sakripisya lang kayo, uto-uto. Hindi, ito nga hindi. Ikumpara natin ha. Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte. Si Pangulo lumabas ng bansa, nag-uwi ng investment. Ng limpak-limpak na salapi para sa pamumuhunan. Si Si Sara Sara Duterte lumabas ng bansa, Para Manira. gumastos ng limpak-limpak na salapi sa Correct. ibang bansa. Malaki pagkakaiba. Si Pangulo nagdadala rito. Si Sara, naghahakot yung mga pera dito, hinahakot sa ibang bansa. Sino kumikita? Taga ibang bansa. Diba? Pero grabe boss yung isipin nyo. Ang lakas ng loob ni Sarah mag-travel, tapos ayaw niyang kine-question siya ng taong bayan. Kaya nga, gaga eh. Pero allowance daw ng opisina niya. Ito pa. May security yan eh. Ito pa. Hindi pa ako tapos eh. Si Pangulong Bongbong Marcos, laging handa sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad tulad ng Bagyo Lindol, pagbaha. Si Sarah, nasa Quezon, anong ginagawa? Nag-resort. Nag-i-enjoy, meron pang pa-party habang ang mga Pilipino nahihirapan. Ano bang gusto nyo? Dinalit ng resort yung post nila paano taong bayan observant. Diba? Pinadelete ni Sarah yung post ng resort na nag-post na nandoon siya. Kita mo? Kasagsagan po ng baha yun sa Cebu. Diba? Tapos nung nakaraan, nag-attend ng concert, baha pa rin yun. Si Pangulo, hindi nagsasalita, trabaho lang ng trabaho. Si Sarah, kuda ng kuda, wala namang ginagawa. Ang layo! Tsaka ang Pangulo hindi marunong manisi. Tingnan mo sa issue ng flood control. Sarili niyang administration, pinaimbestigahan niya. Wala pang nakagawa niya na Pangulo. Galit lang kayo kasi nag-imbestiga sa Marcos administration ang ugat pala talaga ng corruption sa Duterte administration. Kasi ito yun Kaya siguro nagtutulong-tulong na yung mga yun na magpondo ng isang malaking destabilization. Dahil? Sasabit sila boss din Sasabit sila dyan. Sabit lahat yan. Tingnan nyo naman anong kredibilidad ni Chavit. Paki-explain naman. Anong kredibilidad ng kalbo na malaki tiyan? Paki-explain naman. Ano kredibilidad ng congressman na namatay na yata yung tatay? Na binastos din niya. Para kay BBM, no? Anong kredibilidad ni Sara Duterte? Paki-explain. At saka alam ng pagkakaiba boss sila, nagdadagdag sila ng mga taong babanat kay BBM. Tayo, kung ano pa rin yung dati, 2022,
Tayo pa rin. Tayo pa rin. Oo. Hindi natin kailangan bumayad ng ganito, Oo. bayaran si ganyan, para lang banatan ng banatan yung mga Duterte na yan. Kasi kung tutuusin hindi naman kami yung sumisira sa mga Duterte. Correct. Sila ang sumira sa Sa sarili. sarili nila. Exactly. Kasi kung hindi sila kurat, Oo. kung hindi bobo si Sara, Oo. hindi naman siya babatikusin ng taong bayan. Correct. At kung hindi siya magnanakaw na, naku, ewan ko, thank you naman dyan. Ay, JP, thank you sa pakape kay Boss Mike. Kulang. JP, hello. Tatlo kami rito, tatlo kami. Sabi ni Barat Bay, dapat daw po pink. Ano dapat daw ano? Dapat daw kulay pink o red. Kulay pula. sabi ni Barat Bay. Pula daw. Pula daw. Ay, heart mo naman. Heart mo naman. Ay, shoutout Yan. Hindi na nila alam tatlo kasi sabi niya, sabay-sabay para kayo nagalan. Dapat kailangan may tatlo kayong ulo. May tatlo kayong cellphone, hindi kayo lima. Ito lang yung ito lang yung may papayo namin doon sa mga nagsasagawa ng destabilization. Oo nga. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo at huwag niyong hintayin na mapuno si Presidente. At huwag nyo nakitama yung taong bayan. Dahil, Sa pansarili yung interest, tama po. mahayos kayo. Dahil isipin nyo, ang taong bayan ay intindihan kung magdedeklara si PBBM ng martial law. Alam niyo ang dahilan. Kita mo ito pa, isa pa. Yung mga kinukumpara yung sarili sa mga bayani daw sila. Paano mo matatawag na isang bayani ang isang tao Na umalis sa rally. na umalis ka naman sa rally? Para maglaro ng computer games. Ikinumpara mo pa yung sarili mo Eh, sa kung di ka ba naman, hindi ka nga rito. Naku, Diyos ko po. Oy, Kiko Barsaga. Ito Sabi ni Model Sok Manila sa'yo. Ang pinagkaparehas nyo lamang ni Rizal, Ay. marami kayong babae. At saka malapad yung noo nyo. Malapad yung noo nyo. Ito, masintabi po Hindi ka, ganun naman talaga yung mga DDS eh. At si Rodrigo Duterte nga yung modern Rizal nila eh. Ngayon si Kiko Barsaga na. Ano kaya regalo ng mga diskaya doon sa mga congressman na makukulong? Siyempre, mag-Christmas party sila sa mga Pero hindi, sino ba naman hindi lalaki ang pondo? Ninakaw ng mga diskaya. Itong mga nasasangkot. Etong nga ninakaw ng mga Duterte. Etong mga nakinabang na iba. At etong pang mga pwersa ng mga nakinabang ng panahon ni Digong. Diba? Na mga nawalan ngayon. Nawalan sila eh. Tama po. Kasi wala nang pumapasok nakita sa kanila. Wala na. Talagang hinarang ni Presidente lahat. Lalo na ngayon, maraming binago si Presidente sa pagbibigay ng proyekto ng gobyerno sa mga kontraktor. Nandiyan dyan na yung fully transparent, gagamit na ng AI platform para suriin talaga kung natatrabaho ba yung proyekto at nagagastos ng tama yung budget na nakalaan doon sa proyekto. So, ibig sabihin, nangangamoy na baka yung sinasabing blockchain technology ay magsimula na. Nako, yan na. So wala nang kickback. Tapos na. Yan na. Ay, boss, Pasalamatan mo na. Salamat kay Alish. Kay sino ba yun? Kay Zelpa Glory. Nako, shoutout ko. Hello, Zelpa Glory. Hello. Thank you Salamat. very much. Ay, ito mga kababayan. Yan pa. Dinagdagan. Kay JP. Hello, JP. Ay, thank you very much Shout po, out. Sir JP. Sa lahat po ng pakulay kay Boss Mike Severa mabuhay ang mga supporter ni Boss Mike. Ano meron sa cellphone niyo, boss? Sa amin wala eh. Yan, eto pa mga kababayan. Balik tayo sa pag nagdeklara ng martial law si Presidente. Kaya nga. Alam mo, ito doon sa mga DDS yung mga vlogger na sinusuportahan ninyo, mga bobo yung mga yan. Sinabi nyo pa. Kasi isipin mo boss pinoprovoke nila ang mga DDS na magalit sa gobyerno. Correct. Hindi nila alam na pagka napilitan ng presidenteng magdeklara ng Maglelebet, maraming salamat. thank you po, Kanay. thank you po, Thank you. hindi nila alam na kapag ka nagdeklara ng martial law si presidente, wala nang posibleng eleksyon na magaganap. Wala. Sa 2028. At saka hindi ba nila, yan ang gusto ng tao eh. Kahit magpa-survey ka online, ang dami talagang gusto na wala nang term extension niya yung hiningi ng tao. Gusto nila mabago na yung sistema. Alam nyo, sa totoo lang, kung pwede lang mag-one-on-one na lang si Sara at si Bongbong Marcos eh. Sa susunod na eleksyon eh. Para magkaalaman na Kaya maghintay na kayo.
Diba? Kahit nga po si Atty. Claire, ilaban mo kay Sara sa presidensya. Hindi, ganito. Sa debate pa nga lang. Sa debate, mag-debate silang dalawa. Eto, doon sa mga DDC fake news vlogger. Bakit hindi nyo itulak si Sara Duterte makipag-debate kay Atty. Claire? Oo, nakahanda na si Atty. Claire. Tapos Anytime daw, anywhere. Tapos i-vlog nyo, kayo lang, kayo mga mukhang pera kayo. Di ba? Kung talagang legit na matalino, magaling si Sara Duterte, bakit hindi nyo itulak na makipag-debate kay Atty. O Claire? debate na kasi Atty. Claire, handa na daw. Handa na eh. Ay, baka sabihin naman ng iba, hindi pang kay Banat Bay lang yan. Nakita nyo ba kung paano yung pinahiya ni Atty. Claire sa Banat Bay? Kaya nga. Ah. Akin na yung tubig ko, Jay. Baka nga kay Boss Mike pa lamang, sampilungin lang ni Boss Mike kasi Banat Bay. Kahit kasi Sara Duterte, ilang beses niya napahiya si Atty. Claire, ilang beses napahiya si Sara. May partida si Atty. Claire para parating nyo. Ikaw na daw mamili ng gusto mong topic. Ay, grabe yun. Ikaw na mamili. Ikaw Sara. na mapaghandaan mo lahat yan. Sara Duterte, laban na si Atty. Claire. Total, sabi mo, matalino ka din. Ayan, ipakita mo na talaga Ipakita mo. dapat ka. Diba? Kung tumatakot niya kayo kay Atty. Claire, akala ninyo gagaling-galing nyo. Pati si PBBM, sinabi nyo, hindi ka dapat maging Pangulo. Diba? Ngayon, sabi ng mga DDS vlogger na mga hindi naliligo, tatanga-tanga daw si Pangulong Bongbong. Patunayan yung hindi bobo at hindi mangmang si Sara Duterte sa pamamagitan ng debate. maayos na debate. Itulak nyo. Magkaalamanan. Ma'am Sato Margarita, good PM po, ma'am. Gagawin kaya nila yan? Alright. Hindi nila gagawin. Bakit? Alam nilang bobot mangmang si Sara Duterte. Bakit nila gagawin? Hindi nga sumipot sa debate si Sara nung tumakbo siya, di ba? Nemisan. Pero alam mo, malaking kahihiyan ito pag hindi tanggapin ni Sara ang debate. Never nilang gagawin yan. Maniwala kayo. Correct. Kasi alam nilang mahina at bobo mangmang si Sara Duterte. Mahina rin magsalita. Hindi niya maipaliwanag yung mga bagay, kailangan meron pang kasama. Natatanungin niya, ano nga ba yun? Diba? Alam niyo ba guys, mga kababayan? Ito, ngayon lang namin sasabihin to sa inyo ni Boss Mike. Noong 2022, ayaw talaga namin kay Sara. Kahit si Boss Mike, ayaw niya kay Sara. Alam mo yan. Ang busy natin noon, si Tito Sen. Oo. Dapat. Nagkataon lang kasi na si Sara tumikit kay PBBM. Nag-viral kasi yung video ni Sara Duterte nung nasa Tacloban siya. Na sinasabi niya na nag-apply siya kay PBBM bilang Vice Presidente. Correct. Tapos meron pa mga pa I love you kay I love you, PBBM. PBM. Uy, Argo! Oy, Argo! Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Boss Mike dun eh. Ayaw daw talaga niya kay Sara. May basihan. May basihan. Kumbaga, kung sinunod lang talaga, hindi na sana nagsisi ang mga tao. Kaya nga, kung si Tito silang Vice Pwede Presidente. pero kasi, hindi natin alam na traitor pala talaga itong mga Duterte. Tsaka bobo. Tsaka sa kabila ng magandang pagsasakay nakukuha pa nila siraan. Ito kasi ang ni Sara. Ito yung sasabihin nila sinisiraan. Kita nyo una pa lang, eleksyon pa lang sinisiraan na ni Duterte si Pangulo. Correct. Tapos sasabihin nyo ngayon lang sinisiraan kasi may nakitang hindi maganda. Gago ba kayo? Noong pa nila sinisiraan si Pangulo. Hindi, nag-uumpisa pa lang ang eleksyon, panay-nabanag nila. Correct. Para sabihin ninyo, ngayon lang naman na sinisiraan. Bigay ni Argo sa'yo. Oy, Argo. yapin mo. Salamat, Argo. Shoutout kay Argo ha, shoutout kay Argo. Ano ba to? Si Argo yan kakamping yan eh. Nung una boss, hindi ako naniniwala na, di ba pag tinatawag, Baba mo. pag tinatawag na bobo yung mga DDC, hindi ako naniniwala nung una. Pero nung nakita ko ng aktwal, kung paano sila magpauto kahapon, kung paano sila magpauto kahapon doon sa... Diba? Doon ko dapat tunayan, aktwal yun mga kababayan, ito. Personal experience namin kahit alam nyo kay Boss Mike at saka kay Montitine. Madaling mauto! Dauto, 100,000. Gano'n mo tulog? Tsaka lang yung magsisisi, kapag na-realize siya pag-uwi, gano'n na ka ng mga DDS, di ba?
kapag ka na-realize nyo na late na, tsaka nyo pala maiisip na nabudol talaga kayo. Kaya hindi kami nagtataka na hanggang ngayon pinaglalaban nyo pa yung katwiran nyo kasi hindi pa kayo, matagal kayo matagal ma-develop yung pagkakaunawa nyo sa isang bagay na kung ano yung totoo. Tama. Di ba? Puro yan yung mga pinaniniwalaan nyo dahil dito sa ginawa nilang pag-sira sa isipan ninyo. Nitong kampo ni Duterte na taktak sila ng taktak, tira ng tira. Di ba? Oo, kaya yan, naniwala kayo. Tanong namin, sino pinaniniwala mo? Shema Hartley ka daw. Fake news peddler yun. Parang hindi na nakikita si Maharlika eh. Wala na. Wala na. naniniwala. Alam niyo mga Duterte Dehad supporters, ang bumubuhay na lang sa anino ng mga Duterte, propaganda. Oo. Tama. Oo, propaganda na lang talaga. Actually nga, kung hindi Vice President si Sara, limot na ang mga Duterte. At Correct. saka kita nyo kung gaano ka-depressed na yung mga DDS na. Si Sara Duterte na mismo ang nakikipag-away sa mga vlogger. Nasasaktan kay Boss Mike. Kulang na nga lang, tawagan si Boss Mike. Tanungin, magkano ba kailangan mo para tumigil ka? Kaso ang problema, si Boss Mike mas mayaman pa kay Sara. Ikaw muna. Pwede Ikaw yung muna. labas na ba siya ng salin? Wala pa. Wala pa. Wala pa. O yung Pangulo nga, sabi nga ng Pangulo, welcome Si natin. PBB maglalabas. Maglalabas eh. Ay, nako. Si Sara wala pang update kung maglalabas ba siya ng salin. Ang pinakalas na naglabas ng salin sa mga senador, mga Duterte Black. Ayan. Mahirap siguro i-doktor. Tignan mo ano nangyari ginawa ni Chis Escudero. Naglabas ng salin. Siya ang pinakamahirap. 18 million siya pinakamahirap pero Yes, nagre-regalo yes. ng nagre-regalo ng $1 million. Oo, mas mayaman pa si Boss Mike Cervera kay Jesus Escudero. Isang kondo lang ang katapat ng niya, nung pera niya. Grabe. Kaya ba'y naniniwala sa ganun? Walang yan. Siguro itong si Chis at saka itong si Marcoleta nag-uusap. Oo. Parehas diskarte nilang dalawa eh. Tulad ngayon, si Marcoleta, hindi rin natugma yung kanyang ibinigay na Salin. salin Doon sa kanyang ginastos. sa sosi niya. Mm. Ngayon meron siyang nakakaharaping kaso dyan sa Comelec. Dahil sa pagsisinungaling niya na maaaring ikatanggal niya bilang senador. Ay, pwede. Di ba? Pwede pala mas masibak talaga yung mga yan. Sige, tirahin nyo. Talagang may dahilan pala para masibak